Nang magpunta siya sa Fuda Hospital, bukod sa breast cancer, kumalat na ang cancer niya sa utak, mata, baga at buto. Di mo aakalain sa lakas ng katawan ni Dayday. Fantastic, because it brings so much hope. See, and I'm so glad I'm alive at this time, you know, that I've lasted this long, that I can experience this. Alam mo, there's so many people in Manila with cancer. Yes. And the only thing they know of is radiation and chemotherapy. What do you want to tell them? Okay, at the risk of antagonizing doctors in Manila, I would say, when you're first diagnosed, come straight to FUDA. Because like breast cancer, you probably won't even need a mastectomy or a lumpectomy anymore. They can do cryosurgery and you'll keep your breast. Bukas naman ang Philippine Society of Oncology sa mga alternatibong treatment sa cancer ng Fuda Hospital. Pero ayon kay Dr. Anthony Alonzo, kakailanganin pa ng mas mahabang pag-aaral pagdating sa cryosurgery at iba pang treatment ng Fuda. Usually, nagkakaroon ng, hindi naman natin masabing bias kasi more of yung sa mga Asian, parang mas marami sila kasing alternative eh. Although hindi naman lahat. I mean, may mga scientific din sila, kaya lang, mostly talagang pinagbabasayan natin, West. European or American, well, maybe sabihin na nating influence, pero siyempre yung research nila talagang intensive dun eh. Talagang ginagastahan nila. At saka yung methodology nila ng research, ito talaga sa scientific method. Pero kung Pilipinas ang pag-uusapan, wala tayong sariling institusyon na nakatuon sa pagsasaliksik at pagtuklas ng mga bagong lunas sa cancer. Unang-una kasi wala naman tayong masyadong funding to do our own research. So most of the time, yung knowledge natin, binibase natin sa mga nagagawa ng research sa ibang bansa. Pero not necessarily na naman tatanggapin natin lahat yun. Kasi nga, depende pa rin sa experience ng clinician kung anong klaseng study ang tatanggapin niya. Ang House Bill 5596 sana ang bubuo ng isang sentro para sa usapin tungkol sa cancer. Layunin sana ng bill na magtayo ng Philippine National Cancer Center, kung saan magkakaroon ng isang specialized cancer hospital, pagpapalaganap ng mga impormasyon tungkol sa cancer, at pagsasailalim ng mga doktor, nurse at iba pang medical staff sa mga training na may kinalaman sa cancer services. Mga sayantipikong pag-aaral sa pagpigil, pagpuksa at lunas para rito. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Ang medicine is ever-changing. So we have to be open to new ideas. Bagamat sa Amerika nadiskubre ang cryosurgery, 10 taon pa lang ito. Bagong-bago kumpara sa tagal ng chemotherapy. Maging ang American Cancer Society naniniwalang posibleng nasagad na ang lahat pagdating sa chemotherapy. Pero para kay Dr. Alonzo, sa ngayon, chemotherapy pa lang ang tried and tested treatment sa maraming bansa. Baka masyado namang expensive or yung machine na yun hindi available or wala namang marunong gumamit ng machine na yun. If ever. Kasi ang point doon, kung bago ka naman mag-introduce noon, ang unang tatanong kung tanggap ba ng international community. Ang sinasabi ng mga pasyente, ang mahal naman sa FUDA. Okay? Kasi 20,000 US. Nagugulat sila kasi package na, kinando na yung price. Pero dito, kung unti-untihin mo yung mga how many cycles sila magbabayad, tapos yung mga later on, yung mga collateral damage, infection sila, kailangan meron mga gamot, very expensive na mga antibiotics na bibigay. Okay, later on, tapos especially with the complications that will happen, no? Pag pinagsama-sama mo yan, actually, mas mahal pa. Personal na nagpunta sa Guangzhou si Dr. Pedro Tabernero dahil sa dami ng mga pasyente niyang humihingi ng alternatibo sa chemotherapy. Naniniwala siyang hindi lang popular ang cryosurgery dahil wala pang doktor sa Pilipinas ang nagsasanay rito. The thing is, with cryosurgery, so many surgeons, so many oncologists will be affected, especially the pharmaceutical industry. Okay, especially in America, they've invested so much on these researches that they've been doing on the chemotherapy. Okay,
Pag ginawa nila yan, magkakaproblema sila in terms of mababaliwala yung mga research nila. Ilang libro na ang naisulat ng mga doktor at propesor ng Fuda Cancer Hospital tungkol sa cryosurgery at immunotherapy. Dito, nakadetalye lahat ng kanilang research, test at findings. Tanggap ng mga mismong doktor ng Fuda na kung may duda man, ito ay dahil sa imahe ng China. I was not eager to even give him this information kasi hindi naman ako naniniwala sa China. I don't believe in Fuda. What made me go is that I felt the pain on chemotherapy. I felt the pain on radiation. If I go through that, I will be in pain for life. Number one. So I said, it's better to try Fuda, where they told me that I will live for life, that I'm not gonna have any pain. Naniniwalang cancer-free na ngayon si Nestor Bonifacio na dati may stage 4 prostate cancer. Glyco, they offer. Saan yung cancer niyo, sir? Isang Filipino-American, sinubukan na niya ang lahat ng modernong gamot sa Estados Unidos. Pero halos mamatay lang daw siya sa hirap at sakit. Kaya't humantong sa gusto na rin daw niya noong magpakamatay. Parang yung mind ko is going out. I'm losing concentration. Ang memory ko nawawala na. Hindi na ako makapag-type. Nanginginig ang kamay ko. Yung mata ko parang hindi na ako nakakita. I give up. Pati yung pagdadasal, nawala na ang pagdadasal. Hindi na po, ayoko na magdasal. It's not helping me. Magpipitumpung taong gulang na si Nestor. Pero imbis na nakaratay sa kama dahil sa prostate cancer, eto, malakas siya at malusog. I believe Fuda saved my life. I believe Fuda gave me this new feeling, new beginning in my life. Give me new hope. And I'm more passionate of what I do now. And every day that I wake up, I'm excited about having a new mission. There is now hope. Okay? Ang mga pasyente na talagang hirap na hirap sa cancer nila, meron silang paraan kung paano gawin sila na tumatagal ang buhay nila. Ang pag-atake sa cancer ng Fuda. Pero malinaw na isa itong alternatibo laban sa isang sakit na hanggang ngayon ay wala pa ring lunas. Para sa mga tulad ni Dayday at Nestor, nabigyan sila ng Fuda ng pangalawang buhay. At si Aling Fe, na hindi kaya ang halaga ng gamutan sa Fuda Hospital, nakaratay man, buo pa rin ang loob na gumaling sa karamdaman. Hindi na rin ako nawawala ng pag-asa. Yung pananalig ko lang sa Diyos ang pinaninindigan ko, yun lang. Pero minsan, bumabagsak din ako. Pero nakakabawi din ako. Matagalang laban ang sakit na cancer. Para ka na ring sinintensyahan ng kamatayan. Pero ang dating salot, ngayon, posibleng meron ng sagot. There is now hope. Okay? Ang mga pasyente na talagang hirap na hirap sa cancer nila, meron silang paraan kung paano gawin sila na tumatagal ang buhay nila. And marami rin mga tao doon na nagkaroon na talaga ng remission, okay? And who are totally cured. They have to get out of the box. They have to look at other options. And I'm sure that with all billions of dollars spent in cancer research and development, there is something out there. You have to be decisive. You have to think for yourself, not just take what's fed to you at face value. You have to take matters into your own hands. Look for information. Information will be your best source of power. Pray. Have a close relationship with God. Ako po si Karen Davila, ang inyong naging correspondent. About that, this is the guy who told me about Fuda. Ito nakikita niyo ngayon. Ito ay isang
pasyente na nasa ilalim na siya sa cryosurgery. Ang kakaiba kasi dito sa kanila ay habang kina-cryosurgery ang isang pasyente ay naka-CT scan siya. So nakikita nila kung ano ang kanilang kung nasaan ang tumor. Kakaiba ang procedure na ito at eto, eksperto sila dito.